Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber, mga viewers, sharer at commentator, maraming salamat po. So sa hapong ito mga ka-farmers, samahan niyo akong magkwento, no, patungkol po sa mga bad bacteria sa lupa mga ka-farmers, no. Kasi nabanggit ko sa isang vlog ko na pag-usapan natin, no, ang kadalasang ma-encounter na mga fungus. And then sabi ko, iba ang fungus, iba din ang bacteria. So yun po, no, mga ka-farmers. So abangan nyo lang ang iba kong mga ginagawang mga video. Kasi ibinahagi ko sa iba kong mga video yung mga kadalasang fungus sa ampalaya, no. So sa katalong ganun din, at saka sa kamatis. And then nabanggit ko na gagawa ako ng video patungkol po sa mga bad bacteria sa lupa para maiwasan natin yung tinatawag nating mga fruital wilt, bacterial wilt at saka wilting. So yun po, no, mga ka-farmers. And then ang ating pag-usapan mga ka-farmers ay ang patungkol sa bacteria sa talong. Kasi mga ka-farmers, alam nyo, maraming mga kaibigan nating mga farmers, no, na nagtatanong sa atin. Kasi sabi nila sa tanong, "Sir, ano po yung sanhi sa talong, sa sanga ng talong ko, parang natuyo, parang paso o sunog?" So yun po mga ka-farmers, ang tawag ay Streptomyces. Bacteria po siya mga ka-farmers, no? And then yung namamatay ang puno mga ka-farmers, no, yun po ang wilting, wilting sa ampalaya, yun makikita natin. And then yung mga fruital wilt, no, bacterial wilt. Okay, so paano natin sila control mga ka-farmers, no? So ngayon samahan niyo ako habang iikot ko kayo sa ating tanim na talong na niraraton, na sa ngayon ay maganda na uli at marami ng bunga. So bukas mag-harvest tayo din mga ka-farmers, no, sa ating talong. Okay, sabang magkwento ako sa inyo patungkol, no, sa mga ginagamit natin sa wilting, sa bacterial wilt at saka fruital wilt, mag-ikot tayo sa ating mga pananim, no, para makita ninyo. Ayan. Okay, so ang gagawin natin mga ka-farmers, no, habang nag-ikot tayo sa ating mga pananim, ang gagawin natin, halimbawa kung ampalaya ang itatanim mo, kamatis ba or talong, so ugaliin natin na bago tayo magtanim, no, yun lang po ang simple kong pamamaraan para maiwasan ko ang fruital wilt, bacterial wilt at wilting, na mag-soil neutralizer, no, magamit ng Serenade, no, kasi ang Serenade mga ka-farmers ay isa po siyang organic fungicide na produkto sa Bayer, no. So yun po siya mga ka-farmers. And then Bacillus siya. Kung sabihin nating Bacillus, good bacteria po siya na may kakayahang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. Bakit kailangan nating magamit ng Serenade? Kasi ano po siya mga ka-farmers, may kakayahan siyang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa, kasi good bacteria po siya. So, tapos pag halimbawa Serenade ang gagamitin mo, kasi maraming sa mga kaibigan nating mga farmers na nagtatanong na sa Serenade pwede ba haluan natin ng insecticide. So ang sagot ko ka-farmers, hindi siya pwede. Kasi pag haluan natin ng insecticide, ang good bacteria na meron sa Serenade, yung tinatawag na mga Bacillus, good bacteria po siya, ay mamatay. Okay, so special lang po natin silang gamitin. So ang tamang paggamit kung pang Serenade mga ka-farmers, pwede natin siyang idilig, no? So halimbawa kung isang drum, maglagay ka ng kalahating litro or 500 ml. Tapos idilig natin sa puno ng ating halamang kamatis, halamang talong, halamang ampalaya, halamang sili at iba pa nating mga tanim. Kasi pwede siya sa lahat ng mga pananim. So ulitin ko, hindi siya pwede haluan ng insecticide kasi mamamatay po ang good bacteria na meron sa Serenade.
Okay, kung walang Serenade mga ka-farmers, ano po ang pwede nating gagamiting iba? Para may option kayo, ituro ko sa inyo, Hosako. Ganun pa din sa Hosako mga ka-farmers. Bacillus din, good bacteria. Hindi lang siya good bacteria, isa pa din siyang soil neutralizer. So ibig sabihin maganda siyang gamitin pang halimbawa hindi pa kayo nakapagtanim, gagamitin natin pang soil neutralizer. So halimbawa bukas magtanim ka, so ngayon mag-spray ka na, mag-spray ka na, gagamitin mo siyang soil neutralizer, and then i-apply natin siya basa ang lupa. Ganon din si Serenade, basa ang lupa, siya natin i-apply. So pwede natin sila isabay sa fertilizer, pwede din sila nating isabay sa fertilizer na mga dupos, no, na organic fertilizer, pwede din sa Wukosim, no, pwede din sa Mega Multiplant Vitamin, at saka sa Unique 16, yun lang ang synthetic. Pwede din siya mga ka-farmers, hindi siya wala siyang problema kasi ako mismo ang gumagawa at nag-practice sa ganyang style. Okay, so kung wala tayong mga ka-farmers, no, walang Serenade na mabibili, pero imposible kasi si Serenade ay produkto sa Bayer. So kahit saan mga agri-supply available siya, sa online naman available, ganun din sa Hosako. Kung wala mga ka-farmers, ano po ba, parang may option tayo, ituturo ko sa inyo, bigyan ko lang kayo ng tatlo. Bio Agronica Plus. Okay, so si Bio Agronica Plus mga ka-farmers, maganda din natin siyang gagamitin, no, lalo na sa mga bago nating lamprey. Daming bunga sa ating talong, and then sa mga punla pwede din, no, si Serenade pwede sa punla. Okay, si Bio Agronica Plus pwede din, maganda sila para sa dumping off. Okay, maganda din sila para sa mga maasid na mga soil media, para maiwasan ang pagkalanta sa mga punla. So yung nabanggit ko ng mga produkto, pwede din sila punla din bagong tanim. So ganun pa din mga ka-farmers, hindi pwede silang isabay sa insecticide yung mga nabanggit nating mga produkto. So ulitin ko yung tatlo. Una nating na i-share sa inyo, Serenade, organic fungicide, produkto sa Bayer, Bacillus good bacteria. Then pangalawa si Hosako, pangatlo din si Bio Agronica Plus mga ka-farmers. So pwede siya idilig sabay sa abono. Ang tanong, ilang bisis po natin siya gagamitin? Pwede sa punla 2 bisis. Pagkatanim mga ka-farmers, pwede siya idilig sabay sa fertilizer. Kahit 4 lang na bisis sa isang life cycle sa ampalaya, sa talong at saka sa no, kahit 4 lang na bisis. Pero kung ang lupa mo ay nakakasiguro ka na walang problema, kahit 2 bisis lang, all purpose siya, pwede i-spray, pwede din idilig. Ang aking practice mga ka-farmers, kung sa punla i-spray, pero pag nakatanim na, idilig, no, pinapadaan sa ugat. Pwede naman natin i-spray padaan sa dahon, no, pero mas maganda mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kung gayahin nyo akong practice, idilig na lang. So walang problema kung ang inyong gusto ay i-spray kasi all purpose naman po siya. Okay, so yun lang po siguro, no, ang i-share ko sa inyo tungkol dyan, no, sa ating paggamit sa mga produkto na para po sa bacterial wilt, fruital wilt at saka wilting, kung paano natin sila maiwasan. Halimbawa mga ka-farmers, kung napapasukan tayo, nagamit na tayo dyan, so lalo na sa maulan na panahon, hindi naman natin yan maiwasan, pwede tayo mga ka-farmers na magamit ng mga Copper Bis, kahit anong uri ng mga Copper Bis, basta Copper Bis. And then pag maghalimbawa ay magamit tayo ng mga Copper Bis mga ka-farmers, bactericide, fungicide po siya, solo lang po, no, solo lang po, hindi natin siya pwede haluan ng foliar, fungicide na iba or insecticide, kasi pag applyan mo siya mga ka-farmers, sabayan mo siya ng insecticide, yung dahon ng talong mo na ganito kaganda, masusunog siya, no, masunog siya. Kaya nga pag mag-spray kayo ng mga ka-farmers para sa mga bacteria, bad bacteria na umaakyat kasi nalalanta na ang sanga sa ampalaya mo, nalalanta na ang sanga sa talong mo o sa kamatis, so pag i-apply mo siya, solo lang. So yun lang po siguro, no, ang ma-share sa inyo. So bukas mga ka-farmers, mag-harvest tayo ng talong kasi ang ating talong ay marami ng bunga na pwedeng i-harvest. So nakakatuwang tingnan na po ito mga ka-farmers. Alam niyo ba kung bakit?
kasi isang puno kaya na ang 20 ka bunga. So ganyan kadami ang bunga. So ito ang ating raton na talong, no? Ito ang ating raton na talong. Single row lang to mga ka-farmers. Kung tingnan natin sa linya, sobrang kapal, no? Oh, tingnan nyo ha. Yan, isa lang to siya. Then dalawa lang ang poste magkabilaan para ang sangay matalian, parang maganda at tingnan. So may video na po tayo kung bakit kailangan natin talian ang mga sanga. So ang purpose mo natin mga ka-farmers, una, yung magdilig ng fertilizer sa puno kasi nilulusaw natin ang mga fertilizer natin ginagamit. So hindi mahirapan. Pangalawa, pag-spray. Pangatlo mga ka-farmers, pag-harvest kasi nagamit kami ng mga wheelbarrow. Ipadaan lang natin no, sa gitna ang wheelbarrow na may kargang crates na dalawa. So tuloy-tuloy ang harvest at hindi tayo mahihirapan. So yun po no mga ka-farmers. Tapos ang mga sanga na may mga bunga, ang bunga hindi nakalapat sa lupa kasi pag once nakalapat sa lupa, baluktot siya, lumaki siyang baluktot, and then ang iba kagagatin ng mga langgam. So yun po no mga ka-farmers ang ating na-experience dyan. Tingnan nyo kung gaano kaganda tingnan. So napakanit at napakagandang tingnan, no? Kahit saan tayo lingon malinis pa, napakalinis pa, no? So yun po ang resulta no, sa ating ginagamitan ng Blue Star Contact Herbicide. So kahit anong uri ng mga contact herbicide mga ka-farmers, walang problema pag matamaan ang puno kasi ang mamamatay ang matatamaan lang. Pero pag puno, hindi naman siya dahon. Kung dahon sa ilalim ng talong mapatamaan, okay lang kasi tatanggalin naman po natin, katulad ng sample ko mga tao. Kasi yun po ang ipapagawa natin, no? Tinatanggal natin ang mga unang sanga kasi sobrang sikip na, oh. Tingnan nyo, oh, kung gaano kakapal. Yan. Okay, so bago tayo magtapos, migalap shoutout po sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat no sa panood nyo sa ating video, mga sharer, commentator, at saka sa ating mga subscriber. Sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Baway and God bless at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye bye.